Joke Time! Ngayong gabi, pupunta ako sa bahay nila ni Rose para manligaw ako sa kanya. Dito na ako sa bahay nila ni Rose. Biglang sumakit ang aking tiyan. Sana nagbawas ako kanina bago pumunta dito. Titiisin ko na lang para hindi halata. Mamadaliin ko na lang ang pangligaw para makauwi ako agad. Kakatok na ako sa pinto. Ikaw pala, Jire. Magandang gabi sa'yo, Rose. Magandang gabi din sa'yo, Jire. Tuloy po kayo. Maraming salamat, Rose. Ano po ang sadya mo, Jire? Ba't naparito ka? Rose, may sasabihin ako sa'yo. Sige po. Ano ba yan, Jire? Atay, hindi ko na mapigilan. Sumakit ulit ang aking tiyan. Sana hindi mahalata ni Rose na umutot ako. Blackie, huwag mag-ingay. May bisita tayo. May aso pala sa ilalim ng aking inuupuan at mabuti na lang siya ang napagbintangan. Jire, pasensya na po sa aming aso. Talagang nag-iingay yan pag may nag-uusap. Walang problema sa akin, Rose. Talagang ganyan ang mga aso. Ano nga ulit yung sinabi mo kanina? Sabi mo, may gusto kang sabihin sa akin. Opo, Rose. May gusto akong sabihin sa'yo. Sige, Jire. Sabihin mo na. Patay, sumakit ulit ang aking tiyan. Hindi ko na mapigilan. Patay. Medyo malakas ng konti. Baka narinig ni Rose. Blackie, isa ka na lang ha. Sabi ko sa'yo, huwag kang mag-ingay. Ay, salamat. Si Blackie pa rin ang napagbintangan. Jire, ulitin ko. Pasensya na talaga sa aming aso. Ay, okay lang, Rose. Ganon talaga ang mga aso. Sige, ituloy mo na yung gusto mong sabihin sa akin. Rose? Patay, sumakit ulit ang aking tiyan. Hindi ko na mapigilan. Patay. Sana si Blackie pa din ang pagbibintangan. Blackie, hindi ka pa din nakikinig sa akin. Umalis ka nga dyan. Huwag mo nang hintayin ang pang-apat. Baka tatain na itong si Jire. Joke Time! Jose, Amerikano pala ang manager dito. Nako, paano ako makakapag-apply nito? Walang problema yan, Juan. Sagutin mo lang ng maayos ang lahat ng kanyang mga tanong. Mabuti pa, Jose, ikaw na lang ang mauna. Kasi marunong kang mag-English. Ikaw na lang ang mauna, Juan. Huwag kang mag-alala kasi tuturuan kita. O sige, Jose, ano ang sasabihin ko sa manager sa tuwing lalapit na ako sa kanya? Batiin mo lang siya ng, "Hey Joe," para mapansin kanya. Pagkatapos, Jose, ano ang sunod kong sasabihin? Maaari ka nang mag-apply. Ano nga ba sa English ang bigyan mo ako ng trabaho? Give me a job. Job, Ayusin mo ang pag-pronounce ng job para matanggap ka. job. Hindi ganon, Juan. Mali yan. Hoy, Jose, huwag mo akong pinagluloko ha. Alam ko na pareho lang yan. Bahala ka. O sige, Jose, lalapit na ako sa manager. O sige, Juan. Sabay tayong lumapit sa manager. Batiin mo na siya. Hey, Joe! Who are they? Ano daw yon, Jose? Nagtatanong siya kung sino daw tayo. Ano ang isasagot ko? Sabihin mo, I am John and he is Joseph. I am John and he is Joseph. What do they need? Jose, ano ang isasagot ko? Mag-apply ka na. Give me a job. Alright, I'll give you a jab. This is it. Aray! Jose, sinuntok ako ng manager. Mali kasi ang sinasabi mo. What did you say? Lagot ka, Jose. Ikaw daw ang isusunod. Takbo, Jose! Joke Time! Ray, kamusta bro? Schoolmate pala tayo. Tagal na natin hindi nagkita. Mula nung nag-grade 2 na tayo. Kasi, lumipat ka ng school noon.
Oo nga eh. Bakit parang hindi ka natuwa na nagkita tayo ulit? Hindi nga eh. Bakit naman bro? Natandaan mo pa ba nung grade 1 pa tayo? Lagi mo akong inaasar noon. Ang sabi mo, kamukha ko ang hippopotamus. Oo nga. Pero hindi ka galit noon, di ba? Tumatawa ka pa nga eh. Bakit ngayon ka lang galit sa akin? Kasi, ngayon pa ako nakakita ng hippopotamus. Ang pangit! Konduktor, pwede po bang mag-CR? Pakihintay lang po ng ilang sandali. Hindi na pwede. Aalis na ang bus paglipas ng 1 minuto. Nako, hindi na ako makapaghintay na dumating sa bahay para doon ako magbawas. Ang mabuti nito, lilipat ako ng upuan. Doon na lang ako uupo sa pinakadulong upuan sa likuran at doon ako magbawas. Sa wakas, nakapagbawas na ako. Mabuti na lang, may nilagay dito na mga newspaper at may nagamit akong pamunas. Naku, ang konduktor, papunta dito sa likuran. Konduktor, bakit po? Di ba tapos na po akong magbayad ng pamasahe? Kukunin ko lang ang mga newspaper na nabili ko kanina. Babasahin ko ang mga ito doon sa front seat. Naku, sana hindi niya makita ang newspaper na ginawa kong pamunas. Hoy, ikaw! Ako po ba ang tinatawag mo, konduktor? Oo, ikaw! Konduktor, bakit po? Alam ko na tumae ka dyan sa likuran. Ha? Ako tumae? Paano mo nasabi? Huwag ka nang magmamaang-maangan pa. Kitang-kita ko dito sa news na tumae ka. Naku po, hindi ka panipaniwala yan, konduktor. Isipin mo, kanina mo pa nabili ang mga newspaper na yan. Tapos ako, ngayon pa lang sumakay sa bus ninyo. Ba't na inyos na tumae ako? Magandang araw sa'yo, doktor. Magandang araw din sa iyo, iho. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Magpakonsulta lang po sana ako sa'yo, doktor. Tungkol po ito sa aking pagdumi. Ano ba ang problema sa iyong pagdumi? Kasi noong isang araw, kumain ako ng papaya. Nang dumumi ako kahapon, papaya pa rin ang lumalabas. Kahapon naman, kumain ako ng saging. Nang dumumi ako kanina, saging pa rin ang lumalabas. Ngayon naman, kumain ako ng bayabas. At sigurado ako na bukas, bayabas din ang idudumi ko. Doktor, ano po ba ang problema sa aking pagdumi? Walang problema, iho. Normal lang yan. Kasi yon ang mga kinakain mo. Doktor, parang hindi normal. Hindi ako komportable. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? I mean, ano ang gusto mong idumi? Yung normal na pagdumi, doktor. Yung tae talaga ang lalabas. Kung ganon ang sitwasyon ng iyong pagdudumi, ang mas mabuti, kumain ka na lang ng tae para tae din ang idudumi mo. Jose, kailan po nagsimula ang larong hay-alay? Nauso ang larong hay-alay sa panahon ng Hapones dito sa Pilipinas. Paano po maglaro ng hay-alay? Minsan, ang naglalaro niyan ay 2 player. Minsan din, 4 na player. Ang isang player ay maghagis ng bola sa pader. Kapag ito ay tumalbog pabalik, sasaluhin ito ng mga player at ihagis ulit. Jose, bakit hay-alay ang tawag sa larong iyan? Ganito kasi yan, Juan. Noong panahon ng Hapones, paboritong laro nila ang hay-alay at ang madalas nilang kalaro ay ang mga incheck. Sa araw ng paglalaro ng Hapones at incheck, nagkakataon din na nandoon ang espiya
ng Katipunan ng Pilipinas at ito ay nanood sa laro. Dahil sa narinig ng espiya sa mga player na Hapones at Insik, doon nagsimula ang pangalan ng larong Hay Alay. Ha? Ganon po ba? Ano po ba ang narinig ng espiya sa mga player? Ang unang naghagis ng bola nun ay ang player na Hapones. Ang sinabi ng Hapones sabay hagis, "Hay!" Nang tumalbog ang bola sa pader, sinalubong ito ng player na Insik upang saluhin. Ngunit hindi ito nasalo at doon sa ulo ng Insik tumama ang bola. Ang sinabi ng Insik, "Alay!" Bro, saan pwede magpagupit ng buhok? Hindi kasi ako sanay dito sa syudad eh. Baybayin mo lang ang daan na yan. Tapos tumawid ka lang ng isang beses, makikita mo na ang barbershop. Maraming salamat bro. Pupunta na ako sa barbershop para magpagupit. Bro, Unyot, ba't bumalik ka agad? Hindi ka pa nakapagpagupit ah. Hindi mo ba natunton ang barbershop? Nakita ko na ang barbershop bro. Pero hindi ako pumasok kasi nahihiya ako eh. Bakit ka naman nahihiya bro? Babayaran mo naman sila, di ba? Binasa ko kasi ang signboard nila. Ang nakasulat doon, "We cut hair, up and down." Oo nga bro. To story kasi ang barbershop nila. Pwede kang magpagupit sa ground floor, pwede rin sa second floor. Ganun ba bro? Bakit naman? Akala ko kasi gugupitan nila ang buhok sa itaas, pati na rin sa ibaba. Taxi driver ka na pala ngayon, bro. Kumusta nga pala ang una mong pamamasada? Baguhan ka kasi dito sa syudad. Okay lang bro. Akala ko, sineswerte ako kanina. Ha? Bakit bro? May sumakay kasi sa akin kanina na magandang dalaga. Nang tanungin ko siya kung saan siya bababa, ang sabi niya, "Kantutin niyo lang po ako kuya." Bigla akong kinabahan. Ha? Ganun ba bro? Ang swerte mo naman. Isaan mo siya dinala? Wala, ilang minuto lang ang lumipas, umaras siya at bumaba. Ha? Bakit naman? Baka ang akala niya, tinanggihan mo siya. Hindi ganun bro. Nang bumaba siya, tiningnan ko ang signboard ng lugar. Tinyo Corner. Kaya pala, Kanto Tinyo.